Magandang araw mga kaibigan, mga kapatid. Muli tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. The origin of the Bible, the final chapter. Okay? Ito na yung huli. Okay? Yung part 7. Sa ating pagpapatuloy ay pag-uusapan natin yung hindi natin natapos na last part ng The Making of the King James Bible, and then yung kasunod, the modern translations. Dito ay meron akong isinamang mga pictures na galing dun sa Czech publication. Most of the apostles had been put to death. The only one left was John. This is John the Beloved. And he had been placed in exile on the island of Patmos. While he was there, he was showing the believers which manuscripts were of God. Okay? Yan si John the Beloved. Okay? Alam kasi ni Apostle John, ang Diablo ay kikilos para sirain ang salita ng Diyos. Sabi sa Revelation chapter 22 verse 18 to 19, If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. The true manuscripts were now safely in the hands of true followers of Christ. As time passed, they made exact copies with fear and trembling, knowing full well what God promised to do to those who change the scriptures. Okay? Yayon, pinasa yung mga kasulatan para ma-preserve o maipagpatuloy na hindi mawala at marekapi ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay lumaganap sa pamagitan ng mga totoong mga anak ng Diyos. Satan attacked both the Word of God and the believers in Christ through horrible persecutions. Okay? Ito, tinatago nila yung mga scriptures na nirecopy nila. Kaya yung iba nakita dun sa Dead Sea Scroll. Ito yung Dead Sea Scroll. Ito yung isa sa mga scriptures o manuscript na copied manuscript na ginawa ng mga tunay na anak ng Diyos at natagpuan nung itong 1900 lang. Some of the true Christian believers called Waldensians had copies of the manuscripts from Antioch. They had to hide up in the Alps of protection. Waldensians, followers of Waldo, also called Peter Waldo or Valdez. As a layman, Valdez preached 1170 to 76 in Lyon, France. Valdez attended the Third Lateran Council on 1179. Ang mga Puritans ay meron silang kopya na galing doon sa mga Waldensians. Okay? At ito yung ginamit ni King James para makapag-translate ng English Bible. Nang sinimulan ni King James at ng mga translators na mag-translate ng Bible from original language to English language noong 1604, ito ay nabalitaan ng Vatican at sila ay gumawa ng counter translation. Yun yung Douay Racing translation ng English translation of the Latin Vulgate Bible produced by Roman Catholic scholars in exile from England at the English College in Douay. When King James started the translation in 1604, Vatican was electrified. The Jesuits skilled in languages were quickly ordered to join the Anglican Church o dun sa Church of England. Okay? At ito yung nangyari. Sila ay nagpadala kay King James na mga translator para mag-translate ng King James Version. Certain advisors trusted by King James were deep Catholic agents. Now was their opportunity to serve Mother Church.
Yan, sinabi, we know just right, man, your excellency. Okay? Subalit yung mga Puritans suspected that some of these men chosen to assist them were not of God. They complained to King James, but he overrode their objections. Noong 1605, Vatican plot to blow up English Parliament. Kumbaga sa atin, Batasan Building, di ba? Kasi nandoon si King James. Pinagplanuhan siyang patayin. Kung naalala nyo, merong presidenteng na-assassinate sa US, di ba? Si Abraham Lincoln noong 1865 at saka si John F. Kennedy 1963, di ba? Nagtagumpay yung mga nag-assassinate. Subalit dito kay King James, hindi nagtagumpay yung assassination kasi may plano pa ang Diyos kay King James. Okay? Para makumpleto o matapos yung King James Version of the Bible. The plot was to secretly switch the text containing God's Word and replace it with Roman Catholic Vaticanus Alexandrian manuscript. God stopped these undercover Jesuits from destroying His Word by having guards posted at their tables watching every move. Okay, nabantayan sila yung mga Jesuits kaya hindi sila nakagalaw ng maayos, hindi sila nakadaya. Gumawa naman ng ibang paraan ang kalaban, ang Diablo. Okay? Ginawa nila, nilaso nila yung mga translators. Meron ditong isang nalason. Tapos nakabanda yung mga tao sa kanya. Yan, umiinom na siya, sabi. Mabuti yan. Magkakramp yung tiyan niya. Tapos kinabukasan, patay siya. Yan, nangyari. This is the reason why the 54 translators become 47. Okay? Namatay yung iba. His family next either by accident, dagger, poison, or strangulation. Now that the King James Bible was printed, the Jesuits swore to destroy those Protestant translators who opposed them. They systematically eliminated both their enemies and their families. Later on, itong mga Jesuits na ito, na mga translators, ay naligtas. Habang nagtatranslate sila, nababasa nila syempre yung Bible at nakonvict sila at sila ay naligtas at tinanggap nila ang Panginoon Kristo sa kanilang puso. At sila ay nagsabi ng katotohanan dun sa mga tunay na translators doon. Na, kaya sinabi rito, you must know how we deceive you. In spite of many persecutions, no? Pag-uusig, pagpatay sa mga translators ng King James Bible, still nagawa at nabuo na kumpleto ang salita ng Diyos in English language. At sa loob ng 270 years, nagagamit ang King James Bible, okay, ng karamihan ng mga tao doon sa Western Europe, even doon sa USA. Compare doon sa Douay version, mas maraming gumagamit ng King James Bible. Dito naman tayo sa King James Bible and the modern translations. Okay? Way back pa lang sa panahon ni Eva at Adan, ang Diablo palagi na lang siyang nandoloko. Satan deceives from the start. In Genesis chapter 3, verse 4, ang sabi rito, and the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Okay? Talagang nandoloko talaga. Nanliling lang ang Diablo. Okay? And then, sa panahon ni Moses, sa inudyukan ng Diablo si Pharaoh para patayin yung mga baby doon sa Egypt. Okay? Sabi rito sa Exodus chapter 1 verse 22, and Pharaoh charged all his people, saying, every son that is born ye shall cast into the river, and every daughter ye shall save alive. Okay? Yung mga baby boys,
Ilang ang pinapatay, yung mga baby girls, hindi. Okay? Para hindi dumami yung lahi ng Hebrew o ng bayang Israel. Sa New Testament, the same strategy na ginawa ng Diablo ay ipinapatay naman ni Herod yung mga baby 2 years below. Sabi dito sa Matthew chapter 2 verse 16, then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem and in all the coasts thereof, from 2 years old and under. So dito sa picture na ito ng Egypt, na dito sa Pyramid of Giza, andito yung Diablo, no? Kumbaga manipulated niya to Okay? Sabi rito, Satan used the intellectuals in Alexandria, Egypt, to mutilate Old and New Testament manuscripts, no? Kumbaga review lang ito, no? And the mess they produce is called the Alexandrian manuscript. Satan is using the translators today who base their authority on this mutilated manuscript to cause uncertainty on the validity of God's verbally inspired word. Sabi dito sa Isaiah chapter 30 verse 1 and 2 hanggang 3, woe to the rebellious children, say the Lord, that take counsel, but not of me, and that cover with a covering, but not of my spirit, that they may add sin to sin, that walk to go down into Egypt, and have not asked my mouth, to strengthen themselves in the strength of Pharaoh, and to trust in the shadow of Egypt. Therefore shall the strength of Pharaoh be your shame, and the trust in the shadow of Egypt your confusion. The King James Bible and the modern translations. Okay, itong modern translations, English translations of the Bible, ito yung mga nandito sa loob ng kulay blue frame, okay, rectangular frame. Yan yung revised version, American Standard, tapos RSB, Berkeley, and so on, okay? Yan yung mga modern English translations. For almost 270 years, ang King James Bible ay maraming gumagamit. Nasasapawan yung Douay version na English din. Okay? So, hindi mapakali ang Diablo kung kaya gumawa na naman ng paraan ng Diablo para mahinder yung paglaganap ng King James Bible. Okay? At so, ginawa niya, ginamit niya itong dalawang taong ito, si Westcott and Hort. Itong mga taong to, matatalino to, scholar to, mga professor to. Okay? At sila, itong dalawang ito ay nag-imbita ng mga scholars, ng mga linguist, okay, na marunong ng Hebrew and Greek and English language para muling mag-translate ng Bible. Okay? Kung kaya nagkaroon ng revised version, American Standard Version. Okay? So, kung mapapansin nyo, meron ditong vertical line na kulay dilaw. Okay? Para sa kanilang dalawa yan, kay Westcott and Hort. So, marami silang naimbitahang mga Christians na mga linguists na nag-translate ng Bible. I believe na yung mga translators na nahikayat nitong ni Westcott and Hort ay mga karamihan dito siguro mga Kristiyano rin, mga devoted, mga matatalino na nais nilang makatulong sa paglaganap ng salita ng Diyos. Okay? So, matatalino din to na sila ay accurate na makapag-translate ng salita ng Diyos. Pero, yung makikita mo yung line na yellow bars, no? 2 bars na kulay dilaw ay connected dun sa early copies, okay? Na 3 codices, yung Codex Alexandrinus,
Codex Vaticanus, and Codex Sinaiticus. Okay? So, napag-usapan na natin to dun sa part 4 and part 5 na ito ay may mga sablay, may kulang, at may dagdag. Merong binago. So, hindi questionable yung mga matatalinong translators kundi kung ano yung aklat na tinatranslate nila. They are translating the wrong book. Okay? So, kung ano yung input niyan, sir, therefore, yan din yung output. Puro sablay din yung mga modern translations na ginawa nila. Ito si Brooke Westcott and Fenton Hort. Sila ang fathers of modern translation. Okay? Sa panahon natin, marami ng, there are over 450 modern Bible translations in English. At most of them are from Alexandrian texts na ginamit nito ni Westcott and Hort para mag-translate ng maraming Bibles. Okay? So, marami pang nakasulat dito sa ilalim patungkol dito sa dalawang taong ito. Hindi ko nababasahin lahat. Sila ay mga apostate, no? Apostate. Kumbaga, katulad ni Judas, na kasama ng Panginoon, akala mo totoong, apostol siya, pero hindi siya totoong anak ng Diyos. Okay? Sabi ni Kristo mismo yun one of you is the devil, no? Parang ganito rin itong dalawang to. Kasi ito, kung mababasahin mo yung mga nakasulat dito, involved itong dalawang taong ito sa occultism. Omitted verses in the Bible. Ito ay kopya sa American Standard Version. Okay? Meron akong Bible na diglot. Tagalog at saka English. Yung English King James Version. Okay? Ito yung mga omitted verses, 14 ito. At itong nasa ilalim, ito ay Acts chapter 8 verse 37. Okay? Yung sinasabi rito sa verse 37. And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Sa Tagalog, pag tinignan mo yung bandang kanan, ang malalaki yung sulat sa Tagalog, andun yung verse 36, tapos verse 38. Wala yung verse 37. Tsaka naka-blank space siya. Kaya dun sa Tagalog Bible, yung diglot, pansin nyo, na may blank space yan kasi hindi nila nilagay walang kopya yung pinagkopyahan ng American Standard Version kasi galing yun sa Alexandrian text. Ito ay ilan lang sa mga maraming omitted verses in the Bible. Okay? Nabanggit ko nga dun sa mga naunang part, dun sa part 4 yata, yun na 6,000 changes. Okay? Tsaka yung omitted verses, yung ginawa ni Origen. Okay? Ito, 14 lang to. Marami pa na, hindi ko na lalagay lahat, syempre. Dito naman tayo sa mga verses na binago. May pinalitang salita. So, naiba yung meaning ng verse. Okay? Doon tayo sa 2 Samuel chapter 21 verse 19. Ang tanong, sino ba ang pumatay kay Goliath? Diba? Alam natin yung kwento na si Goliath ay pinatay ni David. Diba? Dito sa 2 Samuel chapter 21 verse 19, sinasabi dun sa English muna. Okay? Sa English. Magnify natin to para makita maigi. Ayan. Sabi dito, and this was again a battle in Gob with the Philistines, where Elhanan, the son of Jairojim, a Bethlehemite, slew the brother of Goliath, the Gittite. Diba? So, si Elhanan, pinatay niya yung kapatid ni Goliath. Okay? Pero pagdating dito sa Tagalog, sabi rito, at nagkaroon uli ng pakikiligma sa mga Pilisteo sa Gob at pinatay ni Elhanan na anak ni Jairojim na Bethlehemita si Goliath ng Geteo. No?
na pinapakita, si Elhanan, pinatay niya si Goliath. So, maling-mali. Kasi, may nawalang word kung kaya na mali yung meaning ng sentence. Dito naman tayo sa Proverbs 18 verse 24. Palakihin natin. Okay. Sabi dito, sa verse 24, a man that hath friends must show himself friendly. Sa Tagalog, kung tatagalogin natin to, yung isang tao, isang lalaki na may mga kaibigan, dapat ipakita niya na siya ay palakaibigan. Okay, yung friendly. Pero dito sa Tagalog version, sabi rito, ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kanyang sariling kapahamakan. So parang opposite siya. Talagang may maling-mali dito. Hosea 11:12. Magnify natin ulit. Sa verse 12, sabi rito, Ephraim compasseth me about with lies, and the house of Israel with deceit. But Judah yet ruleth with God, and is faithful with the saints. Yung gusto ko lang ipakita dito sa inyo, yung nakalagay, Judah yet ruleth with God. Kung tatagalugin mo ito, na si Judah ay namumuno na kasama ng Diyos. Pero pagdating sa Tagalog, ang nakasulat dito, ngunit ang Judah ay nagpupuno pang kasama ng Diyos. Okay? Iba na yung meaning. Iba yung nagpupuno sa namumuno na kasama ng Diyos. Okay? Sablay na naman. Next, Luke chapter 2 verse 33. Ang sabi rito, and Joseph and his mother marveled at those things which were spoken of him. Sa Tagalog, ito. At ang kanyang ama at ang kanyang ina ay nagsisipang gilalas sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kanya. Okay? Nawala na yung pangalang Joseph na palitan ng ama. Ephesians 3 verse 9. Ang sabi dito, and to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world hath been hid in God who created all things by Christ Jesus. Okay, anong sabi sa Tagalog? Sabi rito, at maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na dumalang ng lahat ng mga bagay. So malaki yung nawala. Ang nawala dito yung pangalan ni Jesucristo. Yung sinasabi God who created all things by Christ Jesus. Mahabay nawala, lalo na yung pangalan ni Kristo. Next, yung 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ang sabi sa English, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Sa Tagalog naman, sa verse 16, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman, pinaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampatalayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalhatian. Okay? So, nawala dito yung God was manifested in the flesh, na ang Diyos ay nahayag sa laman. Okay? Tinanggal nila yung word na God o yung Diyos. And then, sa 1 John chapter 5 verse 7, ito, lakyan natin. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Okay? Sabi naman sa Tagalog, at ang Espiritu ang nagpatotoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. So, umiksi na yung verse.
may nawala. Ano ba yung nawala na yon? Yung nawala dyan, yung unang sentence. Yung sinasabi, for there are 3 that bear record in heaven. Nawala yung tatlong bagay na nagpapatotoo ng record galing doon sa langit. Yun ang nawala doon. Okay? Etong tatlong verses na to, kung titingnan mo yan sa Magandang Balita Biblia, ganun din, may nabago din. Okay? So marami pang mga pagbabago ang ginawa sa Biblia ng mga modern translations. Okay? Kung kaya stick ako sa King James Bible na kumpleto na salita ng Diyos. Bago tayo magtapos mga kaibigan, mga kapatid, nabanggit ko dun sa part 1 na ang Bible na gamit ko at saka yung ibang Bible ay nabanggit ko na parehas lang, no? Pero dun sa bandang huli, pinaliwanag ko na mayroong pagkakaiba, no? Actually, ang Biblia natin na ginagamit ko, yung King James Version of the Bible, at saka yung ibang version ay parehas na merong 66 books of the Bible. Okay? Ang pagkakaiba, yung sa ibang version ay nadagdagan ng apokrypha. Okay? At nadagdagan at nabawasan ng ibang mga salita. Alangan naman kasi na sabihin ko na ay yung ibang Biblia ay mali. Okay? Offensive naman yan doon sa ibang religion na gumagamit ng hindi magandang version ng Biblia. Kasi doon sa mga ibang version, mababasa mo rin dyan yung salvation na dapat nating malaman na dapat malaman ng lahat ng tao. Okay? At yung ibang mga Baptist, masyadong hyper na kapag hindi King James ang gamit mo, hindi maliligtas yung tao. Mali yun. No? Kahit anong version ng Biblia, basta maipaliwanag ang plano ng kaligtasan. Okay? Ay maaring gamitin ng Diyos para ang tao ay maligtas. In fact, yung ibang mga gospel tracts na ginagamit natin, hindi King James Version, di ba? Modern version na rin. Pero still, ginagamit natin, di ba? Pang soul winning. Para maipaalam natin yung mensahe ng Panginoon na si Kristo ay namatay na pako sa krus para sa ating kasalanan. Na kung sino man ang sumampalataya kay Kristo ay hindi magdurusa bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa muli po, marami pong salamat sa inyo na patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa aking mga video. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, tayo'y muling mag-aaral ng salita ng Diyos. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.